Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan Nico. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan ng aking ama. Ito ay tungkol sa nililigawan niya noong kapanahunan. Sabihin na lamang na pimahinbi si ina ang unang napipuhan ni tatay. Kundi ang isang dalagang Medman Ralaw Carmen. Si Carmen may anak ng isang kapitan sa isang barangay noon. Ayon kay tatay, napakadamdaw mano nito. Ubod ng pupi na parang labanos at napakakinis pa. Pinsalan mo alam gawin ito makikipang pagala-gala sa labas. At kapag nagpapakipa naman ay talagang binudungaw o mano ng mga tao noon. Mula sa kanalakihan hanggang sa mga kababarihan. Mga bata manumatanda. Dati na si Sir Seth, malaking bagay na para sa mga tao sa probinsya. Maputi ang isang babae. Pero bukod pa dito ay maganda din ang hubog ng katawan ng dalagang yon. At talagang kung magsalita ito ay napaka-imperehente kumbaga. Dahil sa ang aking ama naman ay aktibo sa mga aktibidades ng mga interbarangay na mga gawain noon. Hindi siya nahirapang mapalapit sa Kapitan Leto. Matangkad si tatay, matipuno, at kung tawagin nga dati ay parang Rambo o Maga. Marami rin umanong naging katugali o kasabayan noon ng aking ama sa pagpapakitan gilas dito kay Carmen. Kaya naman hindi nagpakampante si tatay noon. Halos araw-araw na lamang maubos ang mga manok nila. Mga itlog, mga bulaklak na mga halaman, bulay o kung ano-ano pa. Gumabaan siya sa palengke para lamang makahanap ng mga madadandang pagkain noon. Paminsan-minsan, maghihintay siya mismo sa may dagat para hintayin yung mga malinista na mayroong mga bagong huling mga pagkaing dagat. Paborito kasi yun ni Carmen at ang nanay nito. Isang partikular na araw noon na pumunta si tatay para puworma kay Carmen. Hindi siya makalapit noon. Dahil sa medyo abala ang dalaga sa mga gawain. Andun yung mga magkakamag-anak noon. Hanggang sa meron siyang napansin na isang matanda noon nakausap ni Carmen. Tapos sa itong nanay ni Carmen noon, sinasawi siya. Tinatawag siya tapos nagmano ito sa matanda at humanik noon. Pagkatapos ay lumapit na kasaan ng ina. Pagkarating ito sa lahi niya, ay talagang todo punas ito sa kamay ng anak at pinana niya pa ito sa kusina noon. Naparisbido ba na si tatay na umakipa yon? Nagulat siya gawa ng ang pagkakaalam niya. Mabait naman ang ina nito ni Carmen pero bakit doon ang pag-uukawi niya noong araw na yon? Ang hula ni tatay, ito mag-anak nito nila Carmen dahil may pagkakawigi pa sa kanila. Ito matanda. Kaya naman noong matsyempuan ni tatay na nag-iisa na lamang ang matandang yon. Nagmano ito at ipinakilala ang sarili niya. Dito naman ang kumpirma ni tatay na itong matandang ito ay ang kapatid ng lola ni Carmen na nabayapa na. Mukha naman umanong disente kaya naisip ni tatay na baka may hidwaan lamang sila mandani ni Carmen kaya ganon. Medyo nakapag-usap pa sila ng matandang lord. Hanggang sa walang ano-ano. Siya naman daw ang pinawag ng ina ni Carmen at pinapasok sa loob ng bahay. Pagkapasok, may iniabot itong isang kurap ng luya at sabi ng nanay ay magdala daw. Baka kasi mausog si tatay at maraming taong hindi nga kakilala doon sa salo-salo na yon. Nawala ang pagtataka ni tatay dahil nambindi ang ibang karibalya sa balada. Kaya napapasang araw na yun na may kompetensya na nangyayari. Andaw sa makauwi mas si tatay ngon. Mga ilang araw nakalipas na magbisisyon ng aking ama na muling bisitahin ang kanyang nililigawan.
Yan naman ang ginawa nito. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay nag-aabang maipalamang galing sa laot para salubungin ang mga paninda at nakapagdala ng malaki-laking pagkaing dagat sa bahay nila Carmen. Habang naghihintay ang aking ama, meron daw siyang lakitan na lalakad mula sa malayo nun. Meron itong bitbit na balde. Malapit umano ito sa kanya. Halos salubungin ni Panitatay nang makita na ito ang kapatid ng lola ni Carmen. Nagmana siya. Takanta sa tatay doon gawa ng para daw lumusong sa lumot ang dulas ng katawan nito. Pero nakangiti pa sa kanya. At tanda ng paggalam ay hindi na lamang ito ginawang issue ni tatay. Siyempre, kamagkahanak yun eh. Pogi Prince kumbaga. Nalumasta si tatay noon. Sumagot ito. Ayaw paos yung boses na, ain't people akala mo walang tulog o puyat. Malamya yun. Tinalong ipa ni tatay kung bakit napakaaga niya noon. Ang sabi na lamang ng matandang ito, dahil daw kaagaling niya lang sa paninista, kasama ng asawa niya at daw maipan niya umano ang aking ama, ay daribiri itong yumapit para sana ibigay ang laman ng balbing yon. Malansaman, naisip na lamang ni tatay na babuhuli yon. Nanyak yung mga mapilya na matipang napakalaki ng 3 alimasag doon. Lalong-lalo na yung isa. 3 lamang yan pero mas mataba pa sa alimango. Alam naman siguro ng lahat ang pinagtaiba ng dalawa, di ba? Pero ayun nga. Kaya nga nagtaka si tatay kung alimasag ba yun o alimango pero base sa pagkakasabi ng matanda at sa mga guhit at danamay doon, alimasag yon. Ang sabi ng matanda, iuwi daw ni tatay ang 2 sa alimasag na ito. At ang pangatlo at ang pinakamalaki ay ialay niya kay Carmen. Pero wag na wag niya umanong sasabihin na galing yun sa matanda. Natutuwa daw kasi ang matandang ito kay tatay. Kaya naman gusto niyang tulungan ito sa matamis na oo ng balada not. Nasilaw ang aking ama sa tuwa not. As in tuwang-tuwa siya na parang pogi point sa kanya yun kumaga. Kaya naman hindi ng dalawang isip pa si tatay ng owning yard. Then tatanungin na daw ni tatay kung nasaan ang mister ng matanda ni yard. Bigla na lamang umana ito siya wimarot. Matagal daw ang pagkakatipig niya kay tatay bago ito umalis. Siguro nakaramdam ito na may paparapin nun. Yung mata daw kasi nga Sir Seth, mula sa bilog na bilat nun. Bigla na lamang sumingkit. At kumalma, sabay lumakad na papalayo at maya-maya pa ay saka naman dating ng mga galing sa laot nun. At parami-rami na rin ang mga taong pumunta nun para sumalubong sa kanila. Imuwi muna ang aking amaloon sa bahay nila at tuwang-tuwa na iniwan kay Lola ang 2 alimasag. Maski si Lola, nanlaki ang mga mata sa nakita nun. Pero bago pa man sila nakapag-usap, ang tanging nabitawang salita na lamang ni tatay ay galing nga yan sa kamag-anak ni Carmen. Umalis na ito kagad. Bit-bit ang pinakamalaking alimasag na yun. Sa sobrang laki daw noon parang nagbibit-bit si tatay ng malaking karme na nakatali sa may tapyas ng balat ng kawayan. Pagkaraping niya sa bahay ng nililigawan, nanlaki din umano ang mga mata ni Carmen at ang lamin nito. As in naglaway daw sila at tuwang-tuwa na nagpasalamat sa aking omandot. Sa isip-isip ni tatay, wala na. Sorry na lamang sa ibang mga karibalya kay Carmen. Ang mabuti na lamang daw noon Sir Seth ay hindi nila niluto kaagad yun. Matagal-kadal pa umanong tumambay si tatay doon sa bahay nila pero hindi nila niluto yon. Labanggit pa ng nanay ni Carmen na baka sa may hapunan na nila lutuin pagka-uwi ng tatay ni Carmen.
Matapos na nagpaalam ni si tatay para dumiretso sa lupa nilang inaalagaan. Tapos ayun na, Sir Seth. Mahigit 1 oras pa lamang nang nag-aasikaso si tatay doon. Bigla na lamang niyang nakita si Lola na papunta sa kanya. Nagmamadali na para bang merong emergency. Sinalubong ito ni tatay dahil baka mamaya kung ano yun, di ba? Nagpapanik pa si Lola noon at hingal na hingal. Matagal bago nakapagsalita at nang makahinga ng maluwag. Ang una nitong sinabi ay kunin umano ang alimasag na ibinigay ni tatay kila Carmen. Pero bakit, di ba? May mali ba o ano nun? Tinanong pa ni Lola kung talaga bang bigay ito yun ng matanda. Umuo pa si tatay. Yun pala, Sir Seth. Yung lola ko sa tuhod. Nakwentuhan itong si Lola na ito palang kaanak ni Carmen. Sa mother's side. Meron sa kanilang may mga lahing aswang. At itong matandang ito na kapatid ng lola niya. Yun ang isa doon. Naligtas lamang itong sila Carmen gawa ng hindi pinagsalinan ng kanyang lola. At isa pa, walang asawa ang matandang yon. As in wala. Hindi katulad ng pagpapakilala niya kay Tatay Nord. Mabuti na lamang at hindi nagsinungaling si tatay kay Lola kung saan galing ito. Nagtanong naman ang aking ama kung totoo man yun, bakit? Anong pakay niya kay Carmen? Dali-daling sinama ni Lola si tatay pauwi, Sir Seth. At pagkarating ni tatay ay hindi siya makapaniwala sa nakita nun. Yung 2 malaking alimasag na binigay sa kanya ng matanda. Basag yon. Pero yung laman, imbis na matatabang laman sa loob ng shell ay parang itim na putik na mabaho. May halong mga buhok-buhok at may mga itim na buo-buong bilog na parang malambot na mata ng isda. As in wala talagang kalaman-laman nun. Nakahalo na ito sa may abo. Hindi talaga makapaniwala si tatay pero dahil sa takot na rin ay wala itong pagdadalawang isip na madali ang pumunta sa bahay ng kanyang nililigawan. Patakbo-takbo ito habang nakasunod si Lola. Dahil na sabi ko, Sir Seth, mabuti na lamang at hindi niluto kaagad nila Carmen ang alimasag na yon. Pagdating ni tatay sa bahay nila Carmen, ay walang pagdadalawang isip na sinabi ni tatay ang totoo. Ganun na lamang ang pagkagulat ng mag-ina. Pagkatapos ay inilabas ang malaking alimasag na yon. Halos magwala ang nanay ni Carmen sa galit. Hiyang-hiya ang ama ko nun sa kanila, Sir Seth. Basta, halos hindi na siya umasa na sasagutin pa siya ni Carmen nun. At yun na nga, makalipas lamang ang ilang linggo, nalaman na lamang ni tatay na nilayo si Carmen sa barangay nila. Niluwas sa lungsod. Napag-alaman ni tatay noon nung maging okay na siya sa tatay ni Carmen. Na ito ngang matanda na kapatid ng lola ni Carmen ay gustong ipasa sa kahit na sino sa mag-ina. Maging kay Carmen man o sa nanay niya ang pagiging aswang nito. Ginagawa nito ang lahat para lamang masalisihan ang lahat. Kasi naman, Sir Seth, ang nanay ni Carmen ang pinakamatanda sa magkakapatid. At ganun din si Carmen. Pinakamatanda sa apo. Nung binigay nga daw ni tatay kay Lola ang alimasag, napatigil pa daw si Lola noon. Matagal nag-sink in kung kanino galing ang alimasag pero nang maalala niya ang tungkol sa matandang yon. Nagduda daw talaga si Lola kaya naman hindi siya nagdalawang isip na ihalo ito sa abong mainit-init pa bago ito pupukin para mabuksan. At nakita ang totoong itsura noong laman ng alimasag na yon. Hindi ko alam kung may inilagay pa si Lola noon. Maliban sa mainit na abo pero yun nga. Kung hindi dahil doon, malamang sa malamang, aswang na ang isa sa mag-ina.
Magmula noon ay hindi na nakita pa ng aking ama si Carmel. Hanggang sa magretiro na rin yung ama nito bilang kapitan. At sumunod na ito sa magina niya. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang JP. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan naming magpamilya tungkol sa mga aswang. Lalong-lalo na sa nakababata kong kapatid na tawagin na lamang natin sa pangalang Carlo. Laki kami sa hirap. Kaya naman hindi mabibigay ng aming mga magulang ang mga luho o kagustuhan namin noon. Ultimong kakainin na lamang namin araw-araw. Hikaos kami. Kung gaano kami maintindihin at matiis yung mga magkakapatid, lalong-lalo na kaming mga hindi nakapag-aral noon, ay siya namang napakapasaway at napakapihikan ng kapatid naming ito na si Carlo. Umaabot na sa puntong nakikikapit bahay ito. Nakikikurat ng pagkain o nandedekot ng ulam ng iba dahil sa sobrang kasibaan. Kung minsan pa, pera yung kinukupit ito. Madalas itong nabububog ng tatay ko. Ang ipinagpapasalamat na lamang namin noon ay mabait ang mga kalapit bahay namin at naiintindihan ang sitwasyon namin noon. Hanggang sa isang araw, tumigil na lamang ang pagiging makulit ng kapatid ko. Natigil na itong mamburaot ng pagkain sa mga kapaligid sa amin. Sa ting uuwi ito galing sa klase, diretso na itong tulog. Sa 7 kasi kami magkakapatid, 3 lamang sila ang pinag-aral noon. Ayun nga, diretso tulog yun, Sir Seth. Tapos kapag gigisingin para kumain, wala itong gana. Eh sa totoo lang, wala namang kagana-gana talaga ang pagkain namin noon. Maski ako minsan, hindi na kumakain. Paulit-ulit na lamang kasi na dahon ng kamote ang ulam. Minsan ay wala pang kanin. Pero bukod pa doon, ang isa ko pang napansin noong mga panahon na yon ay bakit halos hindi na kumakain sa Carlo pero parang nananaba ito. Lumulusog. Hanggang sa isang hapon, napatakbo akong pauwi ng mabalitaang may nangyaring hindi maganda sa kapatid naming si Carlo. Umuwi daw ito na parang manas na manas ang buong katawan at hirap na hirap huminga. Pagkarating ko, nagkakagulo na ang mga tao, Sir Seth. Pagkapasok ko ng bahay, wala na si tatay. Samantalang ang aking ina ay nandoon. Meron itong hawak na durug-durug ng kung ano mga puno yon. Yung mga malalambot na puno. Sa maniwala man kayo sa hindi, ayon kay nanay, ang hawak-hawak niya na yon, yun daw si Carlo. Pero hindi din daw siya yon. Takang-taka pa ako sa tinuran ng nanay ko. Pero ang nangyari daw pala, nagduda na si tatay noon sa inaasal ni Carlo pagka-uwi. Bukod sa namamanas ito, nagtutubig pa. Hindi iba sa mga magulang ko ang ganon. Yung mga ganong klaseng kababalaghan. Kaya ang ginawa nila, nung hindi na sila sinasagot ng anak nila, ay inilapag nila ito sa bintada at pinasa sa kabila. Doon na nagkagulo ng nagsisisigaw ang aking ina. Nang ang saluhin niya ay durug-durug na lamang na namamanas at nadudurog na puno nun. Nang makarating ang manggagamot ay dali-dali nitong kinuha ang mga balat ng puno na ito. Pinagkumpul-kumpul at maya-maya pa. Sabi nito, nasa paligid lamang daw si Carlo. Ang kailangan lamang daw naming gawin, hanapin siya. Sa pagkakataon na yon, hindi na nagdalawang isip pang maghiwa-hiwalay kami magkakapatid na malalaki para isa-isay ng sulok ng bawat lugar. Sa eskwelahan, sa palaruan, kung saan nalalagi ang kapatid namin.
Hanggang sa yung isang ate ko, tila ba naisipang puntahan ng isa sa mga kaklase ni Carlo. Nagtanong-tanong. Nakakuha siya ng sagot na noong mga nagdaang araw pala, laging hindi pumapasok sa last subject si Carlo at palagi itong tumatawid ng kabilang ilog ng mag-isa. Ganun din ang sinabi ng iba pa niyang mga kaklase. Hanggang sa yun na talaga ang sinabi ni ate sa manggagamot. Agad-agad na pumunta ang manggagamot sa ilog na yon. Binaybay talaga niya yung kasukalan. Sumusunod kami at nakikihanap din. Ilang minuto pang lumipas, Sir Seth. Nakarinig kami ng sigaw. Boses yun ni Carlo. Nagwawala. Iyakap-yakap ito ng manggagamot at nakalambitin habang basang-basa ito. Parang ang malaking isda na nahuli ng manggagamot sa gilid ng ilog eh. Puno ito ng putik at iyak ng iyak noon. Nang maalimpungatan, ay ganoon na lamang ang pag-akap nito sa aking ina. Madami-daming naka-witness noon. Iluwi ang kapatid ko, ginamot. Ayon sa manggagamot ay may nagpapataba kay Carlo. May gustong magpalusog sa kanya para mapakinabangan ito. Para maging ulap. Kung sino yon, tanging si Carlo lamang ang nakakaalam. Nung mais-ayos na si Carlo ay makailang ulit na bumalik ang manggagamot para magtanong. Pero ayaw nitong magsalita. Hanggang sa nagulat na lamang kami isang araw kung kailan tuluyan na siyang gumaling at halos makalimutan na namin ang nangyari yon. Saka ito nagkwento. Noong mga panahon pala na yon, may palaging nagpapakita kay Carlo na isang matanda. Nung una ay inaalok lamang siya ng simpleng mga minatamis. Mga pagkain na talagang hindi natitikman ni Carlo sa bahay. Nung makuha na ng matanda ang tiwala ng kapatid ko, ultimong mga lutong ulam, mga masasarap na pagkain, inaalok niya rito. Umabot na sa puntong pinupunta nito ni Carlos sa kabilang ilog para lamang makakain nun. Kaya pala lumulusog at parang palaging busog, diba? Hanggang sa isang araw, yung araw na nawala siya, ito yung nahuli niya yung matanda na gumangata umano ng sariwang karne sa mismong gilid ng bahay nito. Sa nakakatakot na mukha. Naabutan pa umano siya ng matanda at nahawakan sa braso pero dahil sa pagpumiglas, ay nakawala ito. Yun lamang talaga ay hindi siya makauwi gawa ng tila ba paikot-ikot lamang siya at hindi magawang makatawid sa ilog. Ilang beses na daw niyang nakikitang may tumatawid sa pangpang pero parang hindi siya makita ng mga yon. Matapos noon, pinilit namin si Carlo na sabihin kung saan nakatira ang matanda. Pero sir, hindi na niya ito maalala pa. Magmula noon, hatid sundo na si Carlo sa eskwelahan. Salit-salitan kaming gumagawa noon. Ako po si Paul. Bali, isa po akong padaluto mayan sa isang maliit na kainan dito sa Laguda. Andito po ako gawa ng tumakas ako sa tungkulin ko bilang isang pari. Hindi naman po ako orbina pero nakapagsingilaryo na ako. Nakarating na ako sa Roma para makita ang Santa Papa. Hingalay Sir Seth, lumihis sa landas at hakilala ng isang babaeng makakasama ko habang buhay. Bali nalaman ko po yung channel ninyo na isa sa mga suki namin ng karne sa palengke. Piniplay ito habang nagbibideliver sa tricycle niya. Nainda nyo kami ng misis ko. At ito na yung routine namin pagagising sa umaga. 2 party po yung ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ang karanasan ng pamilya ko tungkol sa aswa. At ang karanasan naman ng asawa kong tawagin nila nating Marian. Tungkol din sa ganitong nilalang. Taong 1991. Na mabuntis ang nanay ko sa akin.
Tawagin mo lang natin si nanay na Anits. Na mga panahon na ito, nasa abroad po si tatay. Iklaro ko lamang po buntis na si nanay noong nag-abroad si tatay. Baka kasi isipin na iba, yung kumpare ng tatay ko ng tatay ko So bali ganito, Sir Seth. Ang katuwang lamang ni nanay noon sa kabilang bahay ay ang lolo at lola ko. Maraming kapatid si nanay pero latanya-kanyan sila ng buhay noon. Merong ibang nasa Maynila, merong ibang nasa Ilocos, sa Bicol, sa Taguig. Merong nambin-nambin sa lugar pero may pamilya na rin. Noong time na yun, yung katabing bahay minamay sa kaniwang parte ng bahay ay may kaya. Under construction ang bahay nila noon. Simentadong simentado na. Bumibisita lamang ang mga ito at sa bayan pa noon nakatira. Sa kanang bahagi naman ng bahay nila lolo at lola ay isang bakamping lote na puno ng batuan at sagyo. Puro hilera po yun. Sa likuran ng bahay, kahit na ilang metro lamang ang layo ng bahay na kumari na namin na isang manalahi, ay napapagipnaan pa rin sila ng kawayanan. Sa madaling salita, medyo kalat-kalat pa ang bahay noon. Dadbag mo pa rin sa harap mismo ng bahay ni nanay na pag-aari naman ng kumari ni Lola, na puro mangga at puno ng mabolo ang laman ng lote. Sa mga hindi nakakaalam ng mabolo, ito yung parang malaking santol na itsura na medyo dark orange yung kulay. Paborito ito ng mga paniki, Sir Seth. So bali bago pa ako ipanganak, meron ng tanyag na aswang sa lugar namin. Sa katabing baryo lang. Sabi nila, nahawaan umano ito ng asawa niya. Gawa ng ang misis nito. Hindi umano padaroon. Nakilala niya lang sa pamamagitan ng pagiging penpal. At taga Maynila umano ito. Ayon dito sa misis niya. Ang asawa niya rin ito. Minsan, hindi nila nakikipang lumalabas kapag birik ang araw. Tabalasan ni makikipan mo ito sa madaling araw. Maagang maada pa ito umaalis, lalo kung araw ng linggo o araw ng palengke. Lamimili ito para sa misterya. Ayon pa sa mga magsasakang pumaparoon at pumaparito sa sakali nila. Kapag tumatawid umano ito mula sa palayan, handal sa pinakakansada, aakalain mong lumulutang ito sa bilis. Nininsan, Sir Seth, hindi din umano nila ito nakitang nakasakay sa may tricycle. Dahil yung mga tricycle driver na paroon at parito doon sa lugar namin, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maisakay ang babae nito. Ang lalaking ito na pagkakabilang barayo at napalasawa ang Kiralaw Aswang Leito ay tawagin na lamang natin sa paralaw, Hirar. Normal na tao si Hirar, Sorse. Meron din kamag-anak na takilalabi ng mga lolo at lola ko. Pero maagang nagbuod si Hirar at walang inatupag kundi ang maghanap ng kapenpal. Hello sa niya. Lakidala niya yung babaeng ito na tawagin na lamang nating Felicidad. Kagaya ng sabi ko, umaga ng wala pang araw o bika ay kapag palubog ang araw wala mang makikita ng babaeng ito. Bihirang-bihira lamang din itong lumabas at lakisan ng muha sa mga tao. Hanggang sa isang araw, Sir Seth, maski si Hirar, at simula na bin hindi mabiyalan na bas ng bahay nila. Ang ikinabahala pa ng mga tao noon sa lugar. Tuwing Martes at Biyernes, sumisigaw ito mula sa loob ng bahay nila. Para bang may haling sigaw ng tao at demonyo. In dalawang boses. Tapos parang may laway-laway na kasabay. Ganon.
Kadalasan ito mangyari kapag tapos na yung tanghalian at pagpatak ng pasado 5:00 ng hapon. Dahil sa pag-aalala ng mga tadador, nakumbinsi ang mga kaanak at magulang ni Hera. Napuntahan siya at bisipahin. Ayon sa mga nakiosyoso noon, wala na umano ang asawa nitong si Felicibad sa bahay nila. At ang tani nakita na lamang nila ay si Herar. Walang saplot na natutulog. Malapot umano ang katawan na nagbibikit-bikit na ang mga manalansaw amoy sa katawan nito. Nanginginig-ngimigi po, Sir Seth. Naakala na noon ay mayroong rabies o nakagat ng aso. Gawa ng may sa aso umano mga inaksyon nito noong pinuntahan nila. Para umano itong nangangagat at grabe yung pagtuno ng laway sa bibig niya. Kaya naman nabdabila itong binala sa isang pasilidad na nagmamonitor sa mga taong may rabies. Itong bagay na desisyon na ginawa nila ay isang malaking pagkakamali ng mga kaanak ni Hera. Pinali ito doon habang inoobserbahan na ayon sa mga naniniwalang nayanggaw o nahawaan nito. Sala, ipinapingin muna nila sa albularyo para sana magapan kaagad. Pero nga, Sir Seth, ikinulong ito doon sa may facility. Ang afana nila na bilang na lamang ang araw niya. Nabulat na lamang ang lahat ng maging maayos ito. Sabi ka ng doktora, false diagnosis lang. Kumbaga hindi talaga. Tsaka kasi, akala talaga nila may kagap ito. Gawa ng maraming sugat-sugat sa katawan. Malalalim pa. Sa madaming salita, Sir Seth, nakabalik si Heraro sa dating buhay nito. Sa dating bahay. Pero nasaan ang asawa niya? Walang nakakaalam. Hanggang ngayon. Lalong naging panyag si Herar. Ilang linggo matapos lamang nitong nakalabas. Takot na takot ang mga tao noon kapag nakikita siya sa laydaan. Marami kasing nag-iisip na baliw ito. Pati kaya aswang. Hindi talaunan. Si Herara ay binansadan sa lugar namin na Hirara Panimpi. Medyo nakakatawa pero bakit? Ganito kasi yun. Merong buntis noon sa lugar namin na nakatira sa boundary ng barangay namin at ng barangay ko saan nakatira si Hirar. Dahil sa para makapag-deresisyo, ginawa nito ng asawa niya ng parang lababo sa labas ng bahay nila para doon maglaba at para hindi na umupo kapag nagkukuskos. 6:00 pa lamang ng umaga, wala nang mister nito para magtrabaho. Siya naman ganoong oras, naglalaban na ito para pag tumaas ang araw isasampay na lamang. Habang nagkukuskos ng labahan, meron na lamang asong biglang umupo sa may harapan niya. As in umupo lamang ito at nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, yung sarili nilang aso, Sir Seth, paatras umanong nag-angil habang tinititigan yung aso na yon. Para umanong takot na takot ito. Basta yung aso na yun na hindi kanila, kalmadong nakaupo pa rin doon, nakaharap sa kanya. Takang-taka ito kasi meron silang bakod at sarado yung tarangkahan. Kaya saan ito galing, di ba? Sa takot na baka makagat siya, sinabuyan niya ito ng tubig. Umalis naman umano ito. Ang ginawa nito, naglakad papunta sa pinakalikuran ng bahay nila. Nang sundan ito ng buntis gawa ng wala namang daanan doon, bigla na lamang itong nawala. Pero naabutan niya pa yung bakod nila sa parte na yun ng likod. Gumagalaw-galaw pa, na para bang may tumalon.
Kinahapunan, nakaugalian na daw nitong buntis na ito na kapag kukunin yung sinampay, hindi niya kaagad-agad inaalis sa sampayan at itinutupi. Ang ginagawa niya, nakaugalian niya ng hinihila niya ito sa dulong parte ng tali ng sampayan, kung nasaan abot ng bubong na sa tapat lang din mismo ng bintana nila sa may kusina. Madilim-dilim na umano noon, Sir Seth. Habang nagluluto siya ng hapunan, bigla siyang nakaramdam ng para bang hindi siya mapakali. Tapos, kahit anong linis niya ng isdang dapat ay lulutuin sa gabing yun, hindi umano maalis-alis ang langsa sa paligid. Walang ano-ano. Bigla na lamang siyang nakarinig ng mga sigawan sa labas. Dinig na dinig niya yung takbuhan ng ilang mga paa na palapit sa bahay nila. At kasabay nito ay yung pagpitik ng alambre sa may sampayan. Nakiramdam umano siya noon. At ilang segundo pa, narinig niya ang boses ng asawa niya. Tinatawag siya at dali-daling pumasok sa bahay nila. Noong sumilip siya sa labas, nakita niyang nakadapa si Gerard sa lupa. Wala itong pantaas. Tapos, yung dinadapaan nito ay yung mga sinampay niya kanina. Ginagapos ito ng mga kasama ng asawa niya sa may trabaho. Hirap na hirap silang gapusin ito gawa ng napakadulas ng buong katawan niya. At kaya nila ito nahuli. Dahil noong palapit na nga ang asawa nito sa tarangkahan nila, kasama ang mga katrabaho niyang dumadaan din doon sa kanila. Kitang-kita umano nilang ang taong ito ay nakasampa sa may bintana ng kusina nang pabaliktad. Tila ba focus na focus ito na tinitingnan ang buntis at hindi na nito namalayan na nilalapitan na siya ng mga nakakita sa kanya. Nadaan ito sa barangay, Sir Seth. At katuwa-tuwa man, hindi umano inamin ni Gerard na aswang siya at ang pakay niya yung buntis. Pero ang hindi dahilan niya, may hinahanap umano siyang salawal o paanti. Naging biro yun sa buong barangay nila at umabot sa barangay namin. Halong katatawanan at katatakutan. Matagal na panahon ding nagtago at naging iwas si Gerard sa mga tao. Hanggang sa lumipas na nga ang mga taon. At tila ba nakalimutan na ng lahat ang ginawa nito. Hanggang sa ito na. Buntis noon si nanay sa akin. Noong mga panahon na ito, napapadalas na umano ang pagdaan-daan ni Gerard sa lugar namin. Naabutan pa umano ito ni Lolo na halos humaba na ang leeg kakasilip lamang sa bahay namin na ito. At kapag sinisita ni Lolo, ang tanging rason na ibinibigay nito, inaalok niya kung tataya daw ba si Lolo ng weteng at iba pang pasugal noon. Bilang siguro game player o ayaw din Lolo ng gulo at naisip na baka hindi kami tataluhin nito ni Gerard. Nagtataya naman si Lolo sa kanya noon. Pero lingid sa kaalaman ni Lolo noon, may mga pagkakataon pa lang kapag hapon na naglalakad-lakad si nanay. Nakikita ni nanay itong si Gerard, nakatayo lamang sa kabilang bakod kung saan may pinapagawang bahay. Maliban sa kanya, wala nang katao-tao doon ng ganung oras, Sir Seth. Umuuwi na yung mga trabahador at ang may-ari ng bahay na yun. Basta nakatayo lamang umano ito. At kapag nililingon ni nanay, mapapatingin ito sa may malayo. Titingala sa langit na para bang may iniisip. Alam na ni nanay noon na siya ang hinahabol nitong si Gerard. Hindi naman nagkulang ng panangga noon sa bahay namin. As in,
Bagakay, Makabuhay, Buntot Pagi. Yung Bagakay at Makabuhay noon, talagang pinako at pinulupot sa bawat parte ng bahay. Kabuwanan ni nanay, umuwi si tatay. Naging maayos naman yung paglabas ko. Yun nan din talaga. Napapadalas ang tik-tik noon at yung kahulan ng mga aso kapag gabi. Rimig na rimig din umano nila minsan yung mga kalabugan sa mataas na puno ng mabolo. Yung puno sa tapat lamang ng bahay namin. Parang sabay-sabay na nalipad ang mga paniki umano doon. At napakaraming naglalaglagang mga sanga at bunga ng puno. Makalipas ang 3 buwan, dito na kinailangang bumalik ni tatay. Nakatanggap ulit ito ng letter of petition para sa proyekto. At dahil kailangan makaipon, wala naman silang magagawa ni nanay at talagang kailangang umalis ito. Tandang-tanda nila nanay noon. 2 araw pa lamang nawala si tatay. Bandang hapon. Noong wala ng araw nilabas ako ni nanay para umikot-ikot lamang sa bakuran nila lolo. Tapos nung padilim na, at para hindi na ako abutan ng hamog, nagdesisyon na itong bumalik sa bahay. Kakapasok pa lamang niya noon sa gate. Nang walang ano-ano, may bigla na lamang bumukas ng tarangkahan at tuloy-tuloy na pumasok. Kung hindi pa humarap si nanay sa pumasok na iyon, hindi umano ito huminto at baka tuloy-tuloy na binangga siya o di kaya ay inakap. Napasigaw si nanay sa gulat at ang nakita niya sa harap niya ay walang iba noon kundi si Gerard. Grabe yung kaba ni nanay noon. Gawa ng noong kaharap niya umano ito. Parang umano itong hinihingal at naghahabol ng hininga niya. Tapos tikom na tikom yung bibig. At yung mga mata, matalim na nakatitig sa akin. Habang kalong-kalong ako ni nanay. At iniiwas palayo sa mga mata ni Gerard. Yung sigaw niya na yon, narinig ka agad ni lolo. May dumaan pa din noon na taga sa amin, Sir Seth. At noong makita niya na kaharap nga ni nanay si Gerard noon, bigla itong sumigaw ng, "Noy Gerard, maliwanag pa ah. Tsaka hanggang dito ba naman kalapit baryo mo lang? Kung ano-ano pa yung kalokohan na ginagawa mo." Sakto ding lumabas si lolo noon na sinundan naman ni lola. Nang makita ni lolo si Gerard, nakaharap kami ni nanay noon. Kalmado niya itong tinawag. Sabi niya, "Anong sadya mo, Noy? Magpapataya ba?" Noong marinig ni Gerard ang boses ni lolo, bigla umano ito kumalma, Sir Seth. Hindi naman sa pagmamayabang pero nire-respeto kasi itong si lolo noon sa amin. Gawa ng mabait ito at matulungin. Kahit kay Gerard, mabait ito dahil siya lang ang hindi natatakot dito. Kahit na may mga kwento na tungkol sa pagiging aswang niya. Para umano itong naalimpungatan na napakurap. Tapos ay napayuko. Kinuha sa bulsa ang papel. Lumapit at nagmano kay lolo. Tapos napataya. Nagpasalamat ito pagkatapos at naglakad na palayo. Noong nakaalis na, Sir Seth, agad na nilapitan ni lolo si nanay at binulungan niya ito. Sabi niya, "Kumuha ka lang ng pamalit ng bata sa bahay niyo. Tas balik ka. Dito ka na muna matulog sa bahay. Malakas ang pakiramdam ko. Babalik yan mamayang gabi." Nakita niya na yung bata eh. Halatang bangong-bango siya dito. Ang sinabi na yun ni lolo ay yung bagay na hindi siya nagkamali. Kinagabihan,
bandang 8:00 umano ng gabi. Mga ganoong oras, patulog na yung mga tao sa probinsya namin. Imilapag lamang umano ako saglit ni nanay noon para tanggalin yung saksakan ng TV set. Nang bigla na lamang akong magngangawa. Agad akong binuhat ni Lola at si Lolo na nakahiga na noon sa katre niya, napabangon. Pinapatahan umano nila ako noon na walang ano-ano. May biglang tumunog sa may bubungan. Hindi ito mga yabag pero parang bato o bilog yun. O bunga ng kung ano. Gawa ng pagkakalabok. Naririnig pa nila na gumugulong ito pahulog sa yerong bubungan na yon. 1, 2, 3. Sa bawat pagtunog ng kung anong tinatapon na yon, lalo umanong lumalakas ang iyak ko na umabot na sa puntong nangingitimla yung mga labi ko. Gaya ng palaging ginagawa kapag may ganitong nilalang. Nagsiga agad ng apoy sa mailutuhan. Sobra umano ang limunaw ko noon. Yun ang tawag sa amin, Sir Seth, kapag iyak lang iyak yung bata tapos nangingitim. Ilang beses akong tinapik para tumahan. Ayaw. Ni dumede, tinatanggihan ko. Hanggang sa hindi na nakatiis si Lolo. Siguro na puno na ito. Kinuha nito yung itak niya at lumabas. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbato at paggulong ng kung ano-ano doon sa may bubungan. Yung bubong pala nila Lolo noon, Sir Seth, yun yung tinatawag na salt box. Yung hindi pantay. Yung mas mahaba yung isang parte kaysa sa kapila. Kaya lahat ng gumugulong na binabato noon sa may bubungan na yun ay sa iisang parte lang napupunta. Sa tapat ng bahay. Kaya naman pagkalabas ni Lolo sa may pintuan noon, agad na bumungad sa ilaw ng flashlight niya ay ang mga gumugulong at naglalaglagang bunga ng batuan mula sa bubong. Walang pagdadalawang isip na lumingon si Lolo doon sa loteng puro batuan at saging. At dito, nahagilap niya mula sa isa sa mga mataas na puno doon. Yung 2 pares ng kulay pulang kung anong bagay na nandun na nagpabaga. Na sa pagkakahula ni Lolo noon, pares ng mata. Inilawan niya ito. Sa mga hindi pa nakakakita ng puno ng batuan, tuwid ito at madahon kaya naman hindi gaano maninad ni Lolo kung sino o ano ang nandun. Pero ang sinisigurado niya, merong nakayakap doon, Sir Seth, sa puno na yon. Dahil sa malakas ang kutob ni Lolo, sinubukan niya makatsamba. Sinabi niyang, "Noy Hirar, ano na naman yan? Hinaayaan kitang dumaan-daan dito at tumataya ako sa'yo tapos pati yung apo ko tataluin mo. Hindi ka makakapasok sa bahay na to, tandaan mo yan. Ngayon ka lang malakas kasi gabi. At kapag hindi mo pa tinigil to, magkakasubukan tayo bukas." At yun nga, nakatsamba si Lolo. Pagkatapos niyang sabihin yan, Sir Seth, bigla na lamang nagkalasan ng mga puno doon. Lalong-lalo na yung puno kung saan nakita niya yung 2 pares na pulang nagbabaga. Tapos nagkalasan ang katabing puno na para bang palipat-lipat ang nilalang. At tuloy-tuloy ang kalasan hanggang mapunta sa pinakadulong parte kung saan ang kawayan. Mga ilang minuto pa pagkatapos nun, saka ko naimasmasan. Sumunod na araw, kahit na pinigilan ni Lola, sumugod itong si Lolo sa bahay ni Hirar. Agad namang nasabihan ng isa pang pinsan ni nanay na kalapit bahay lang na lalaki. At nagawa nitong sundan si Lolo noon. Hindi umano lumabas si Hirar, Sir Seth.
nang tawagin ito at hamunin ni Lolo. Pero inamin nito na hindi siya lalabas gawa ng natatakot siya kay Lolo noon. Kaya nga wala din siyang nagawa ng pag-iitakin ni Lolo ang mga parte ng kubo ng bahay niya, pati ang hagdan. Sabi pa ni Lolo sa kanya, kapag nakita pa niya itong dumikit sa akin o tumitig man lang sa akin, hindi lang yon ang aabuti ng bahay niya. Susunugin pa umano ito ni Lolo. Hinamon pa ito ni Lolo na magpabarangay dahil sa ginawa niya para magkaalaman na. Bagay na hindi naman pinatulan o ginawa ni Hirar. Naawat naman si Lolo ng pinsan ni Nanay. At matapos noon, lagi nang nagsisegue si Hirar. Nagpapataya pa rin ito ng weteng sa barangay namin pero sa ibang daanan na ito lumulusot. Iwas na iwas ito kay Lolo. Gaya ng ibang istorya, namuhay po kami ng simple sa probinsya. Sa barangay na mahigit sa 20 kilometro ang layo mula sa bayan. Hindi napapasukan ng mga malalaking sasakyan, kundi mga motor, bisikleta, at pampasaherong tricycle lamang. Taong 1983 nang mangyari ito. Ang Kuya Dado ko bilang panganay sa aming magkakapatid ay siyang katuwang ni Nanay at Tatay sa bukid noon. Gawa ng maaga po kasing na-stroke si Tatay. At kahit na hindi niya gaano magalaw ang isang braso niya, at minsan ay ipit ang dila kung magsalita ay malakas pa rin ito. At nagagawa pang mag-araro gamit lamang ang aming kalabaw. Ako, bagamat sinusubukan kong mag-aral ay may mga pagkakataon talaga na mas gusto ko na lamang tumulong kila Kuya at Tatay sa paghanap buhay. 4 kaming magkakapatid. Ako ang pangalawa. Ang sumunod sa akin ay si Tanya na nag-aaral din noon. At itong si Ryan na bunso na noong mga panahon na yun ay nasa high school na rin. Bilang bunso, ayaw paranas ng mga magulang namin ang hirap ng buhay sa bukid. Ultimong si Tanya pero masipag po kasi itong babaeng kapatid namin. Kapag kaabala ang lahat sa paghanap buhay at wala siyang inaatupag sa eskwela, siyang naglilinis at naluluto sa bahay. Ito lang talagang si Ryan. Paninminsan ata ay hindi talaga pinayagan nila Tatay na umapak sa putikan ng bukid para magtrabaho. Depende na lamang kung maglalaro o mangungulit pa. Ito pa yung pinakapasaway. Bulakbol, palabarkada, hindi nag-aaral ng maayos. Madalas ay ginagabi sa laro kasama mga kaibigan. Madalas nga yang sinasalpak ni Kuya Dado sa may sanga ng duhat sa amin kapag wala ang mga magulang namin. Lalo na kapag yung simpleng utos lang ay hindi pagmagawa ng tama. Yung ultimong uutusan mo lang manguha ng dahon o gulay, hindi pa lamang tawag, dadaan pa sa mga kaibigan, mga ganoon. Kapag nandyan naman kasi ang mga magulang namin, Sir Seth, wala din. Spoiled na spoiled itong bunso namin. Kalagitnaan ng taon nang mangyari ito na ikinapanganib ng buhay nitong bunso naming kapatid noon. Naging maganda ang kita namin noon kasi sunod-sunod ang sideline at ang mga trabaho. Paparating na kasi ang mga piyestahan sa mga barangay at bayan kaya naman nagkaroon kami ng pagkakataon na makabili ng kung anong gamit sa bahay. Mga kubyertos, pang-ayos ng sirang bubong o pader. Mga gamit na panali sa bukid, mga lagari, itak, basta mga ganon. At syempre, kasama na po dito ang galawang bisikleta. Noong mga panahon na yun, Sir Seth, malaking bagay na para sa amin ang magkaroon ng ganitong uri ng transportasyon. Lalo na kung kakailanganin naming pumunta sa mga karatig lugar sa maiksing oras lang. Simple pero matibay ang mga bisikleta noon. Ingalan talaga dahil sa purong stainless at bakal ay mabigat, hindi tulad ng mga bisikleta ngayon. Subali ito na, Sir Seth. Dumating ang araw ng piyesta na sunod-sunod sa lugar noon. Totoo po ito. Marahil ay narinig niya na kung saan-saang kwento, kung paano talaga magsunod-sunod ang mga piyesta ng mga patron. Nakakapunta naman kami, pero yung mga malalapit lang talaga na piyestahan at may mga kakilala kami. Siguro kung hindi ako nagkakamali, sa 1 linggo noon ay nanawa na kami sa paraon at parito.
Hanggang sa siyempre kailangan din namin magpatuloy sa paghahanap ng kita, ay balit normal na kami. Total ay napakarami naman kaming nauwing mga pampata noon, karne at kung ano-ano pa. Nung sumunod na linggo na yon, naabutan ko mula sa sakahan na nanggagalaiti na naman itong si Kuya Dado. Ang nanay at tatay namin ay naiwan sa sakahan namin noon. May dala kong balde na may lamang mga gulay. Subali ayon, nagalit si Kuya Dado dahil nga itong si Ryan naabutan ng isa naming tito na nasa labasan ng barangay namin, kasama ang mga kabarkada niya. Ang ginawa nito, naghihintay sila ng maaangkasang sasakyan o mga truck na dadaan sa ikalimang barangay mula sa amin. Dahil nga sa kapistahan doon. Gawa ng ang isang kaklase daw kasi niya ay taga doon. Ebe si Kuya Dado halos ibalibag si Ryan sa pader. Kasi nga, paano na lang kung masagasaan o masangkot sa gulo o kung ano pa, diba? Napakalayo pero din ang lugar. Di pa nagpapaharam ito. Tapos, sinagot ba naman nitong bunsyo namin si Kuya na pangit daw kasi ang ulam namin daw sa balik gulay kami. Buti na lamang at naiabot ko na kay Panya yung balde na may gulay at tanpos noon. At naawat ko si Kuya na hambalusin ng awayan na pangsara ng bintana namin itong bunso. Ako naman ang sumunod na sumermon sa kanya. Niriyutok ko tradisyon noon. Sabi pa lang sa kanya, napupunta lahat ng pera sa pag-aaral niya. Sa kanila ng api niya. At mahiya naman siya kung masasayang lamang. At syempre, nag-aalalanan din naman yung kuya namin noon. Ewan ko ba sa batang to? Mabait at palasing ba naman yung mga magulang namin at hindi naman kami panamura ng mga kapatid niya pero sadyang pagkapanganak ata niya, may suway na talaga. Nakabusangot lang ito. Ni hindi man lamang nakaramdam ng takot sa amin ni Kuya Dado niya. Akala namin ayos na, napagsabihan le. Nakauwi na sila nanay at tatay at hindi naman din namin sinabi sa kanila para lang mabawasan ng konsolusyon na mawa ito. Naging maayos ang tanghalian. Nag-siesta kami tapos siyang balik ulit namin sa trabaho. Dumiretso ako noon sa viewing ko na pinsan ni nanay para sa pinapagawang kamalig na mga amakan noon. Si Kuya may bibisitahing sakahan. Bale, bago bumalik ang mga magulang namin sa taniman ay nauna na kami noon. Di pa na po kinuha ni Ryan ang oportunidad dahil sa isang bisikleta ay nandun. Hindi rin madadala ni Kuya Dado kasi gitna ng bukid ang dadaanan niya. Nagpaalam itong bunso namin sa mga magulang namin na magbibisikleta lang. Pinayada naman ito. Nang hindi nila alam na meron pala itong ibang plano noon. Alas 5 ng hapon nang pumunta si Fanya sa paniman ni nanay at tatay. Hinahanap nito si Ryan. Nagbabaka sa finding andun gawa ng hindi pa ito nakakauwi. Himanap na niya rin umano ito sa mga alapit bahay at mga alaro pero wala pa na dah. Iwid ba, wala pa sa mga bahay nila kasi nga nakipiesta noon. Hindi na ba dan nakauwi na kaming lahat. Mga bandaw na syepe, wala pa rin po talaga si Ryan. Delik na si Kuya Dado gawan nalanap ang mga magulang namin ang pumayag na kunin ng bisikleta. Malakas kasi ang kutob ni Kuya na pumunta ito sa piestahan noon. Bago makapunad, palabas-labas si Kuya noon. Di mo na pagkakataon naman na ginadabi kasi panaday ito si Ryan at alam ko na din ang plano ni Kuya noon. Na kung sakali uuwi ito. Sasalubunin niya ito ng hambalos sa labas ng hindi nakikita ng mga magulang namin. Lapapos na kami magkapunan, wala pa din. Namay-mari kami pagkatapos noon. Nakarating sa pinakakalsada at sinabihan na lamang ang wala kakilala namin na kung nakita si Ryan. Pauwi na. Pabalik-balik din kami sa bahay ng mga alaro niya noon pero wala talagang katao-tao. Medyo malabo nang uwi pa yung malayan dahil sa kapag may kaanak ka talaga at natunaw sa may piyestahan. Malamang sama naman. Kinabukasan pa, nung madaling araw, uuwi ang malay ito. Dahil nga lang sabi ko, high school na rin si Raya at kampanpi na kami na marunong ito sa pupuntahan niya. Pasado alas 8, nagpapahina na lamang kami noon. Nagpapatunaw sa likod ng bahay. Si Lalay at Talia nag-aista sa loob noon. Bito,
meron kaming narinig na paikot-ikot na tunog ng ibon. Hindi ordinaryong ibon ito. Ang tawag sa amin ito, kurooto, kuto-kuto, bawa. Basta maraming tawag. Masakit sa tenga ang tunog nito, napakapinis. Tapos, nakakanito pa. Yung tipong maririnig mo sa kaliwa pero yung pagkampas ng pakpak niya sa kanan naman banda. Ganon. Sinasabing kadalasan ay alada ito ng isang mangkukulam o ng isang aswa. Nang ibig sabihin ay kapag naririnig mo ito, may binabantayan o may minamatyadan ito na pwedeng nasa bahay nyo o sa mga kalapit bahay nga lamang. Hindi mo ito makikita kundi mararamdaman mo yung lakas ng padaspas nito na kayang magpayuko ng kawayan. Na noong mga panahong naririnig na namin ito ay para doon lumalagipnit ang awayang malapit sa amin. Bita na medyo ni nervyos si nanay kasi nga, di ba, wala pa si Ryan. Si Kuya Dado hindi na namang umimik kahit na gigil ito. Siyempre, nadalalabing kami. Madabag ko lamang Sir Seth ng ibon na ito ay napagkakamalan din talaga minsan na aswa. Pero talagang ibon lang din talaga siya. Hinlalaw ay hindi ordinaryo. Patuloy ang pagtulog nito. Pabalik-balik na para bang may nakakalimutan siya paroon at paripin niya. Napapansin namin ang pagdalaw ng atawan ng mga kawayan. Matapos itong tumunog pero wala ang mahagilap na kahit na anong ibon noon. Nakatalala lamang kami doon ni Tatay at ni Kuya. Hindi naman kami natakot doon na normalan din pala ito sa amin. Ilyalaw ang nakapagbata ka doon. Bakit sa amin pabalik-balik ito? Hanggang sa walang ano-ano. Bigla na lamang namin narinig si Nanay na nagsalita. Ryan, saan ka ba galing bata ka? Nagulat kami noon. Kasi hindi man lamang namin narinig na tumunog yung parangkahan. Pigil na pigil si Kuya noon sa inis kasi syempre, andun yung mga magulang namin eh. Pero basang-basa ko at kitang-kita ko sa mga mata niya yung naiisip niya noon. Yung pipong bukas ka sa akin kapag wala si nanay at tatay, mga ganon. Similik kami. Napakadunis po ng bunso namin. Ang unang naamoy pero sa kanin ng nanay namin noon ay amoy dagta ito. Yung pawis niya. Parang katawan na sabi na nagtutubig. Uwerte mong yung damit niya. Para bang naman siyan. Parang kalat na kalat yung dagta sa buong katawan niya. Hatak-hatak ni nanay noon ito na dalhin sa balon para kuskusin. Dahil hindi mo maintindihan yung putik niya sa katawan, sir. May mga ipim-ipim na lanulimahid na parang lanis noon. Tinanong siya ni nanay paulit-ulit kung saan siya galing pero hindi ito sumasagot. Ang napapansin ni nanay noon, sobrang lamig niya. Yung tipong parang maihahambing mo sa hinahamog ng mga daon ng palayan kapag gabi. Hanggang sa ilang minuto pa ang nakalipas, bigla na lamang padabog na lumapit si Kuya Dado dito kay Ryan. Sabi niya, saan daw ang bike? Bakit wala? Saan niya dinala? Nakatulala pa rin si Ryan noon. Tinanong siya ni nanay kung saan niya naiwan daw wala ng mahal na bayon. Kumbaga napaka-importante sa amin yon pinaghirapan eh. Pero hindi pa rin ito umiinik na siyang lalong kinadigin ni Kuya. Himetak siya ni Kuya. Para napuno na si Kuya noon. Siyempre, pinaghirapan niya yung bisikleta. Tapos galing ganun na lamang. Tinapitan niya ito sa braso ng mahigpit at para bang kinalagkat. Isinambal sa may bingbing ng bahay namin at paulit-ulit na pinatanong kung nasaan na. Tapos sir, sa unang pagkakataon, umiyak si Ryan noon. As in lumawa ito na parang bata. Nagulat talaga kaming lahat dahil hindi kasi siya ganung klaseng bata at kung pipingnan mo ay matanda na ito para umiyak ng ganon. Sa pagkakataon may ito ay sumabay na sa pag-iyak niya ang muling pagtunog ng ibon. At kitang-kita naming landon o paano parang tumigas ang katawan ng bunso namin na ito. At paatras na nakapipitay Kuya bago bumagsak sa lupa. Dalam na lamang ang sigaw ni nanay noon kung ano ba ang ginawa ni Kuya Dado.
Si Kuya Dado syempre paanta ka. Wala naman eh. Other people binuhat ni Kuya. Kahit siya nanlamig sa balat nito. Agad siyang pinasok sa loob ng bahay at pilahidanuan. Para siyang laruan. Parang lantang gulay si Ryan na ipahigain ito. Gusto nitong magsalita pero iyak lamang ang lumalabas sa bibig niya. Habang pinapasuot ng jacket at pinatakpan ng kumot para mainitan. Sumabay ulit ang tinoblang ibon na parabal nasa bakod na lamang namin ito. Napasabi na si Tapay noon na ano ba tong ibon na to? Nakikisabay to. Ano bang problema nito? Ilang segundo pang nakalipas, simula lang bumula ang bibig ni Ryan. Lumuluhad nito. Ultimong yung tenga niya may vikido na lumanabas. Naparanta na si nanay. Tinapik ako ni Papay at sabi sunduin ko na si Apo Akli. Damit yung isang bisikleta ay dali-dali na po akong umalis noon. Binalansi ko na lamang sa makipid na kalsada sa gilid ng parayan para maka-shortcut po. Hindi ko na alintana pero pansin at tininig ko pa rin ang iyak ng ibon. Naiiwan na tunog ito na ang ibig sabihin lamang ay sa bahay nga namin ang punpirian niya. Lalo na at sa mga katabing bahay namin ay wala na halos tao gawa ng nasa piyestahan na ang mga ito. Pagdating sa kalsada ay lalo ko pang bindisan ang pagpadyak naman. Hanggang sa makarapin ako kinaapo ako eh. Paglaping sa gilid ng parang komunidad na yun, halos tumalon na ako sa bisikleta. Hindi ko na alintala yung mga asong nagkakahulan sa mga bahay-bahay habang pinapahak ko yung maliit na daan na halos isang tao lamang ang kasya makaabot lamang din sa kamarig na matanda. Muna sa papasok na ako ng bakuran niya, sir. Naparinto ako. Hindi ko alam kung tutuloy pa ako noon dahil sa nakita ko noon. Si Apo ako nakatayo sa may gilid ng hagdanan ng bahay nila. Sa hagdanan na yon ay merong nakaupong isang malaking lalaki. Kapala ko talaga, hinihilot kay lamang o kalapit bahay niya. Nagmanaba ko silang dalawa noon at nang mapalingon silang sabay, nagbaga yung mga mata ng kasama niya. Alam ni Apo kako yung takot ko noon kaya naman sinalubong niya na lamang ako. Makapaningbig balahibo yun, sir, dahil alam ko na doon nakapipigla ito. Sigurado akong hindi siya tao. Pagkalapit sa akin ng Apo, ang unang nga kaadad na sinabi ay, "Aba Opet, abay saging ka, san tagaling." Labubulok na nilamog ng saging umano ang amoy ko noon. Sila pa na Sir Seth, baka magtaka mga listener mo. Kaya po Opet yung tawag sa akin ni Apo ay palayo ko po yun. Tikinwento ko kay Apo kakoy ang nangyari sa bahay. Kung paano napaka-weirdo ni Ryan. Himalat ng pingin si Apo kakoy. Tumingin sa buwan. As in tipig na pipig siya doon. Nakita kong nagbuntong hininga siya bago na sabihin kung sigurado daw ba kami na si Ryan ang umuwi noon. Tanindig yung balahibo ko sa sinabi ng matanda. Sabi niya sa akin na hintayin ko na namang siya sa may kalsada. Mabuti at hindi pa daw siya nakakadis para mag-ayuno sa may bundok. Kung hindi ay baka hindi ko siya maabutan. Sumunod na lamang ako sa silabi niya. Bumalik ako sa kalsada. Siya po pala, si Apo kakoy ay isang mandadamot malapit sa barangay namin. Tebalasan sa hilot o nababapi na mga nilala. Iniiwasan din ito at kinakatakutan noon lalo na kapag sasapit ang gabi kahit na pinagkakatiwala ang manggagamot. Paano ba naman? Bantog na may lahi bining ko aswa. Ang sabi, lag-aalaga o manoy talang sigbir. Lakita na rin siyang nag-anyong aso at pusa. Nakakatalon o nakakalipad palipat-lipat ng bubo. At ang pinakadahilan kung bakit iwas ako sa kanya nung bata-bata pa ako ay nakapikin na daw ito ng laman loob ng tao. Pero sa parilaki ko ay parang kwento-kwento na lang ba. Siguro ayaw lang kami ng mga magulang namin na maging pasaway para hindi mabalian o mabalda para maiwasan yung pagtahilot sa amin. Ilang minuto pa ang nakalipas.
Lumabas na si Apo Kakoy. Balay sariling bisikleta. May katandaan na ito. Naging ninong pa ito ng bunsong kapatid ng lono ko pero kita mo naman Sir Seth, parang binatang-binata ang dalaw noong mga panahon na yon. Habang pinapak namin yung kalsada, wala pa akong masyadong naririnig doon pero palapit na kami sa bahay. Sabi niya sa akin, may malaking ibon daw na paikot-ikot sa bahay namin. Nagbabantay kung ano ang kasunod na mangyayari. Wala pa nga akong binabanggit pero sabi niya, napakalakas daw ng punok. Hindi ko pa naririnig hanggang sa iyon. Habang natatanaw ko yung bahay namin sa gitna ng kaparangan ay unti-unti ko ding naririnig yung tinis ng tunok. Doon pa na ha. Pero nung malayo-layo pa, binig na talaga ito ni Apo Kakoy. Maya-maya pa, narinig ko si Apo na dumibigay. Umubo, bumulong, tubigay. Dito lalong nag-iina yung ibon. Na naririnig ko na ang tapay ko sa bikalayuan na sumisigaw na rin kung ano ba ang kailangan ng hayop na yon. Lalong nagwala ang tulog habang papalapit kami. At natawa pa si Apo Kakoy na sinabing, handap hindi niya napapadaling si Ryan. Hindi daw makakaalis yung ibon. Nahuli ko nang naiintindiyang parang pinali o hinarang daw ang tao doon para hindi makalayo. Pagkaraping namin dun sa parangkaan, sinalubong siya ni Talia. Sabi pa ni Apo Kakoy, marami umaaligid sa kapatid ko na hindi nakikita. Maganda daw kasi tsaka masipag mag-aaral doon. Umiwas lamang daw na malabi sa malalaking pulo sa likuran ng eskwelahan para hindi mabiskitahan. Di ba sir, ang pagkakaalam ko si Apo Kakoy, iniminsan ay hindi na lagi bin sa eskwelahan ni Tanya mula nang pinatayo yon. Pero bakit alam na alam niya? Nadmar na bin sila tatay at nanay yon, pati si kuya. Diwiretso siya kay Ryan pagkatapos. Inabot niya ang kamay para magmano pero hindi siya pinapansin ng kapatid ko na noong mga panahon na yon. Ay basang-basa na ng kung anong pawis ang katawan. Yung jacket tsaka yung kumot. Maski ang sahig na daig pa nito ang yumangoy sa sariling ihi. Basang-basa po talaga. Iniktad-iktad si Ryan na parang hindi mapakali at lalong nagwawala ang ibon. Tumingin sa taas ng bubong namin si Apo Kakoy. Tapos sabi niya ko, magwala ka dyan. Mamaya ka sa akin. Pililik ng pasamdalin si Ryan sa gilid ng ilawan namin. Ang nanay namin na katabi ni Ryan, bago pa man uwalis ay sinabihan ni Apo Kakoy na malatili. Sabay follow sa amin. Sabi niya, tingnan niyo nung maigi ang bunso niyo at ang namin niyo. Anong napapansin niyo? Anong napapansin niyo na pinagkaiba nilang dalawa habang nakaharap sila pareha sa may gasera? Mapadaw Sir Seth. Napakapadal namin pinag-isipan noon. Hindi pa rin namin nag-gets ang ibig sabihin ng mga gamot na ito. Hanggang sa magsalita si Tanya. Salitang pala daw nagpanamig ng batok ko noon. Mendahi sa pakot. Walang anino. Walang anino si Ryan. Dito tumawa si Apo Kakoy. Ang ginawa niya, yumarapik kami halos lahat. Lahat kami may anino sa pader. Si Ryan, kahit anong paikot namin, wala. Kahit palit pwesto, wala pa rin. Sabi ni Apo Kakoy, ang katawang umuwi ay wanal kaluluwa. Ang katawang nasa harapan namin, hindi si Ryan. Mabulap kami sa nalaman. Nagtinginan kaming magkakapatid. Nasaan si Ryan? Ano ang nangyari sa bunso namin at sino o anong itong katawang uwi sa amin? Masakit man sa puson mga kadiliw pero bibipimin ko muna kayo. Sorry, tawagin niyo na lamang po o sa palalam Huyo. Nakatira ako sa isang tahimik at matiwasay na bayan sa Sibula, Cebu. Matagal ko nang sinusubaybayan ang inyong mga isinasalaysay na kwentong kababalagan. Sa tuwing may bago kayong upload ay hindi ko maiwasang manabig. Dahil mabubusog din naman ang aking kaalaman sa mga kwentong
piyak na kapupulutan ng aral ng bawat mamasuking padapakinig. Dahil dito, naisip kong ibahagi na lamang din sa inyo itong nalalaman kong kwento noong ako'y binapilyo pa lamang. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aming kapitbahay na si Mang Pedro. May asawa at 3 anak na ito. Si Mang Pedro ay mapagbiro, masayahin pero baharot lalo na sa mga tao. Kahit ultimong binabari, basta nakasaya ay pinapatusle. Kilala siyang mapaglaro sa babae, Circe. Hindi sa pagmamayabang pero si Mang Pedro tanadang sinasabi ko habulin sa babae. Marami siyang kalambian sa daan na kung minsan ay kinaiinipan na rin siya ng mga kapitbahay naming kapwa lalaki. Alos lahat ng ginang, dalaga, byuda o mga matrona sa aming lugar nahuhumaling sa kanya. Nakakatawa mang ikwento pero sa kabila ng naraping niya sa buhay, hindi siya nauubusan ng babae. Sa kabila ng kanyang pagiging may ibad, mapikas pa rin ang palalatawan ni Mang Pedro. May itsura ito at higit sa lahat, mapera. Isa ang kanilang pamilya sa mga taong kinikilala sa aming lugar. Ang kanyang mga magulang ay malapit sa may posisyon sa batas noong araw at mabelo pa nila ito magpa hanggang ngayon. May malaking tindahan ng kanyang misis na si Aling Sonia. Awalap naman ikong Parlanay ay nagtatrabaho bilang guro sa isang pampublikong eskwelahan sa Cordillera. Sa totoo lang, kula ko ang nasa lugar ni Mang Pedro. Wala na akong hihilingin pa. Hindi ko na niyubos na waintindihan kung bakit sa kabila ng kadandaan ng buhay na pinatama sa nila, ay hindi siya makontento. At sa halip ay naghangad pa ng makasalanang gawaing labis niyong pagsisisiyan. Taong 2006 nang mangyari ang mapait niyang karanasan. Kasabit sila ng kanyang asawang si Aling Sonia na isang kilalang anak mayaman noong mga panahon na yun. Ayon sa aking mga magulang, kilala nila ang pamilya na pinagmulan ng dalawa. Si Mang Pedro ay nabulabin sa hindi man mayaman pero ayong makipagsabayan kina Aling Sonia. Ang kanyang mga magulang ay kilalang politiko noong kapanahunan nila. Batalik na magkaibigan ng mga magulang ni Mang Pedro at Aling Sonia. Halos hindi naghihiwalay ang kanilang mga magulang noong bata pa lamang ang mga ito. Dahil sa pamarap nilang hindi magkahiwalay, gumawa sila ng isang bagay na ikinapipiyak nilang magpapatuloy sa koneksyon ng kani-kaniyang pamilya sa pagdaan ng panahon. Kahit wala pa sila sa tamang edad, ipinagpasundo silang dalawa. Nakatakdown ita sa ng dalawa pagdating ng panahon kaya naman nang sumapit na sila sa tamang edad, ay walang nagawa ang dalawa kundi umayon sa gusto ng kanilang mga magulang. Kahit pa magkaibigan sila, ay hindi naman ibig sabihin ay pwede na sila magkagustuhan, diba? May kanya-kanya silang pangarap at pakiramdam ng dalawa ay nawasak ang mga ito dahil lamang sa pangarap ng mga magulang nila na huwag maghihiwalay. Hindi nila maiwasang maalarma sa nasabing selebrasyon. Na hindi man lamang sila nagkita simula pagkabata kaya day na lang ang nadarama nila. Halo-halo ang emosyon na naglakad silang dalawa papunta sa altar bilang pagtupad sa kasunduang yon. Hitam sa luha ang mga mata ni Aling Sonia. Samantalang wasak naman ang puso ni Mang Pedro. Tila ba tinanggalan sila ng kalayaan na makontrol ang kanilang sarili dahil sa ginawa ng kanilang mga pamilya. Hindi nila mahal ang isa't isa at nakakalungkot lang isipin na habang tumatagal ay hindi sila nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Bagay kasalang dalawa ay may mga kanya-kanyang kasintahan sila na siyang tunay nilang minamahal. Pareho silang may kasintahan. Hindi man lang sila personal na nakapagpaalam sa mga ito.
Kaya gano'n na lang karami ang bumahang luha sa kanilang kasal ng araw na yon. Kahit papano, naikalma din naman nila ang kanilang mga sarili at pilit na hinarap ang panibagong buhay para sa kanilang dalawa. Yun nga lang, minsan ay naaalala nila ang kanilang nawasak na kalayaan. Madalas silang galit, mainitin ang ulo at nagwawala. Nagpupunta pa si Aling Sonia sa aming bahay para magsumbong sa nanay ko. Matalik kasi silang magkaibigan at nagsasabihan ng mga bagay-bagay noong dalaga pa lamang sila. Hindi yun nawala kahit pa pareho na silang may mga pamilya. Alam ni nanay kung sino talaga ang mahal ni Aling Sonia pero dahil sa respeto, pinili niyang sundin ang gusto ng kanyang mga magulang. Wala naman siya magagawa. Nung kapanahunan nila, sumuway lamang ang anak ng konti sa gusto ng mga magulang. Alita talaga ng suwail at iskandaloso. Ikakalat pa ito sa buong baryo kaya ang mangyayari ay iiwasan sila ng lahat ng tao. Kaya bago pa man mangyari na tinatagan ni Aling Sonia ang kanyang sarili at hinarap ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Kalaunan, nalaman na lamang ni nanay na nagbubuntis na si Aling Sonia. Sa katunayan niyan ay kinakapatid ko daw ang panganay na anak ni Aling Sonia dahil siyang ninang ng anak nito. Sunod-sunod ito at hindi naglalayo ang mga edad. 2 ang babae, 1 ang lalaki. Matuling lumipas ang panahon at lumaki nga ang mga bata kagaya ko. Madalas kaming naglalaro sa aming bakuran lalo na kapag abala si Aling Sonia sa kanyang negosyo. Kahit may anak sila ni Mang Pedro, hindi ibig sabihin nun ay mahal na siya ng lalaki. Minsan, nakikita ni Mama si Mang Pedro sa bayan na may kinakatagpong babae at halos hirap na sa pag-uwi. Gustuin mang isumbong ng aking ina ang lalaki sa kanyang misis ay laging tahimik na lamang si Mama. Ayaw niyang maging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa at baka sa kanya pa ibunto ng sisi kung sakali mang may mangyaring hindi maganda. Huli na nang malaman ni Mama na si Aling Sonia din mismo ay nakakita ng kalokohan ng kanyang asawa. Kung gaano kasaya si Mang Pedro sa pakikipagkita niya sa kanyang babae, ay siya namang ikinahihinagpis ng kanyang misis. Niwala na itong nadaramang kasiyahan sa buhay. Kain pa man ay hindi nagpaapekto si Aling Sonia ng todo. Kahit na alam niyang harap-harapan siyang pinapasakitan ni Mang Pedro, ay tinatanggap niya ng buo dahil bilang asawa. Itinalaga niya ang kanyang sarili na magkaroon ng maayos na pamilya. Nang magbinata at magdalagitan na ang mga anak ni na Aling Sonia ay naisip niyang libangin ang sarili para naman mapawi kahit papano ang kalungkutan ng buhay niya. Inaabalan niya ang sarili sa pamimili ng magagandang damit, nagpapaparlor, hanggang sa isang araw ay naagaw ang kanyang pansin ng isang stall sa mall na nag-aalok ng pagbaso ng palad ng tao. Nang makita ito ni Aling Sonia, naisip niyang pumasok para malaman kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya minamalas nun. Noong mga panahong yon, halos hindi na siya pinapansin ni Mang Pedro. Palagi na lamang siyang dinadaan-daanan at binabastos sa harapan ng kanyang mga anak. May mga panahong kapag nagtatalo sila, ay ang mga anak pa mismo ang umaawat sa kanila dahil nahihiya na ang mga ito sa kanilang bahay. Nagsisigawan at naririnig bawat katagang pinagtatalunan nilang dalawa. Idinadaan na lamang niya minsan sa pag-iyak ang lahat ng bagay na ikinalulungkot niya. Kaya naman nang makita niya ang nasabing manghuhula at nagpakilala sa pangalang Madam Trinidad, ay kaagad siyang nagpahula at pinabasa ang kanyang palad. Dito na nagsimulang magpabalik-balik sa manghuhula si Aling Sonia. Nagiging weirdo na siya at bilang na bilang ang mga kilos niya. Halos hirap ang lahat na intindihan siya dahil palagi siyang nagkukulong sa kwarto. Hindi na rin siya gaanong kumakain at palagi na lamang nakahiga sa kama habang kinakausap ang sarili.
Simula nang malaman ni Aling Sonia na may babaeng ibinahay na ang kanyang mister, ay bumukod na siya ng silid. Ayaw na ayaw niyang may nakikialam sa kanyang mga kagamitan na ayon kay Ate Edna, ang kanyang bunsong anak, ay napasok niya nang hindi nito nalalaman ang inuukupang silid at nakita ang mga bagay na hindi niya inaasahang nakatago doon. May mga malalaki at makakapal na libro, mga maliliit na luwad na korting tao, iba't ibang likido at mga kandila. Meron pang botelyang may lamang samot-saring insekto. Walang idea si Ate Edna kung saan ito gagamitin ng kanyang ina. Gayunpaman, alam niya kung anong klaseng mga kagamitan yon. Mga gamit para sa kulam o sa barang. Nung una, kinilabutan si Ate Edna. Hindi niya kasi kayang pagmasdan ng kanyang mama na may ginagawang kung anong kabulastugan. Madalas niyang pinariringgan ng kanyang ina tungkol sa pagbabalik ng karma, pero animo ay wala man lamang daw itong napapansin o naiintindihan. Tila bingi si Aling Sonia at walang reaksyon sa kahit na anong sabihin ng kanyang mga anak. Makalipas lamang ang 3 linggo, ay mas lalong naging weirdo si Aling Sonia, Sir Seth. Hindi ko alam kung pwede ko ba siyang tawaging masokista. Pero bigla niya kasing sinusundan si Mang Pedro saan man ito magpunta. Naroong nakakarating sila sa bahay na tinitirahan ng kabit nito. Sa bahay ng kanilang mga biyanan at kuminsan sa lumang bahay ng mag-anak nila kung saan sila nagsimula bilang mag-asawa. Sina Mang Pedro naman at ang kabit niyang tawagin na lamang natin sa pangalang Janina, ay animoy walang mga konsensyang nagagawa pang maglakad sa kalsada. Pinagmamalaki ang kung anong meron sila. Hindi man lamang nagigilty sa harap-harapang panloloko nila noon. Imbis na magtago sila at umiwas noon, para bang wala pang mga pakialam yung mga ito. Kung ano-ano pang pinagagawa kahit sa gitna ng daan. Nakakasura, malaswa. Takot nga pati mga durugista kay Mang Pedro. Dahil sa kanila, hindi nila kayang labanan ang kamandag nito. Wala silang kaalam-alam na may isang nilalang na abala sa pagtatago sa kadiliman, habang pilit silang minamatyagan. Kinakabisado ang kanilang lugar na madalas puntahan at sinusundan sila saan man magpunta. Tila ba hinahanda nito ang mga bagay na alam niyang mapagtatagumpayan niya sa huli. Hilam sa luha ang mga mata ni Aling Sonia dahil sa labis na lungkot. Hindi niya alam kung bakit hindi man lamang siya magawang mahalin ng kanyang asawa. Napakaraming tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Pangit ba siya? Kamahal-mahal? Kapalit-palit? Lahat ng yun ay tinanong na niya pero wala siyang nakuhang sagot. Ang kanyang asawa ay mas pinili pa ding manatili sa iba. Hindi ko naman alam na ang dating pagdadrama niya ay hahantong sa mas madugong tagpo na hindi ko akalaing magpapabago sa buhay ko. Isang gabi, inutusan ako ng aking mama na magtapon ng basura sa labas. Madilim na at wala nang napapagawi man lamang sa aming kalsada, kaya medyo takot ako habang naglalakad papuntang tambakan. Gusto kong umangal sa aking mama dahil alam nilang matatakutin ako. Tapos ay hinahayaan nila akong lumabas na mag-isa tuwing gabi. Tiyak ang aking mga hakbang at mabibilis yon. Kaya alam kong madali akong makakarating sa aking pupuntahan.
Kailangan ko pa kasing ilabas lahat ng laman ng aming basurahan. Hindi naman pwedeng iwanan ito doon dahil nakakasiguro akong nanakawin ito ng mga kapwa ko kapitbahay. O di kaya yung ibang mga kung sino-sinong dumadaan dyan. Uso pa naman yun sa lugar namin. Ultimo mga basurero nga, hindi na binabalik yon. Nilibot ko ang paligid. Kinabahan ako nang mapansing tahimik ng masyado ang dahan at mukhang wala lang napapagawi doon para dumaan. Niwala man lamang tricycle o kahit yung nagtitinda ng balot na palaging dumadaan doon. Halos ihagis ko ang aking dalang basurahan sa tambakan nang makarating ako doon. Hindi na din ako halos tumitigil sa kakalakad hanggang sa magulat na lamang ako nang makita ang isang figura malapit sa bahay ni na Aling Sonia. Sinagihilahan ako ng takot pero hindi ko naman magawang tumakbo. Pakiramdam ko, may kung anong lihim akong matutuklasan kapag nagtagal pa ako doon. Nagkubli ako sa likuran ng mahahabang sako na may lamang basura at hinintay na makalagpas ang figura sa kanilang tahanan para lamang magulat ako lang makitang pumasok sa mismong bakuran ang taong aking namataan at tumibot sa likurang bahagi ng bahay ni na Aling Sonia. Mukhang hindi naman ito magnanakaw dahil nakikita ko ng malinaw ang kanyang mahabang bestidang abot hanggang sakong. Lumabas ako sa aking pinagtataguan at kaagad na sinundan ng figura. Sa isipan ko ay wala naman sigurong masama kung hulihin ko ang taong ito na may kahina-hinalang galaw. Siguradong matutuwa pa sa akin sina Aling Sonia at may pagmamalaki pa ako ng aking mga magulang. Walang ingay na sumunod ako sa dinaanan ng babae. Lahagit ko pa ang laylayan ng kanyang bestida. Napapasok sa likurang bahagi ng kusina. Ako man ay pagapang na lumapit doon sa kasumilip sa bahagyang nakaawang na pinto. May nakasinding ilaw ng itim na kandila sa buong paligid ng kusina noon. Sa pinakagitna ng sahig ay may hugis triangulong simbolong nakasulat kung saan nakapaloob ito sa isang malaking bituin. Inaaninag ko ng mabuti ang aking nakita at napatutop ng aking bibig ng mapagtantong may nakaupo sa gilid ng bahagi at umuusal ng tila isang ritual. Si Aling Sonia. Mabilis ang bibig nitong nagsasalita sa wikang Latin. Sa bawat pagbigkas niya ng kataga sa kanyang bibig, ay isang hindi kanais-nais na ingay ang aking naririnig. Pila ba mga malalaking boses na naghahalakhakan at pumapailan lang sa paligid. May nagtatawag, may umaatungal, umuungol, humahagulgol. Bigla akong napatakip sa aking tenga. Hindi ko alam kung ano ba ang eksaktong ginagawa niya pero base sa nakikita ko, parang may kinalaman ito sa itim na mahika. Nakita kong dumampot siya ng isa sa mga manikang may litrato at pinagmasdan niyong maigi. Hinaplas niya ang maliit nitong buhok na base sa forma ay isang replika ng tunay na tao. Ang kanyang walang emosyong titig ay napalitan ng pandilisik na may halong hinagpis. Pero maya-maya lang ay naglaho ito at walang ibang makikita sa kanyang mukha, kundi ang nakakarimarim na ngising. Kahit sino ay hindi kayang harapin. Nagsimula siyang hilain ng manika na para bang iginagalaw ang kamay at braso nito. Habang ginagawa yon, nakangisi siya at matagumpay na naibaluktot ang katawan ng manika.
Napatutok ako ng sarili kong bibigtel sa aking nakita nun. Iba ang nasaksihan kong aura ni Aling Sonia ng gabing yon. Puno ng galit at walang balak magpatawad. Mahina akong huminga sa takot na baka mapansin ako ng ginang na minamatyagan siya. Nakita ko kung paano siya dumampot ng punyal sa kahiniwa sa tiyan, ang manikang hawak niya. Nilagyan niya ito ng insektong galing naman sa isang botelya. Sa tingin ko ay isang tarantula. Ito ang ibinaon niya sa loob ng tiyan ng manikang hindi ko alam kung bakit kailangan niyang gawin yon. Walang ano-ano ay may nahulog na kung anong bagay sa mesa na ikinatigil ng kanyang ginagawa. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at mabilis pa sa 4:00 nilisan ng kanilang bakuran. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Kapag pipikit ako ay muli kong nakikita sa diwa ko ang nakakahindik na itsura ni Aling Sonia. Habang ginagawa ang sa tingin ko ay orihinal na gawain na mangkukulam. Kinabukasan ay nagulantang ang lahat ng tao sa baryo namin. Kumalat ang balitang bigla na lamang naging malala ang kalagayan ng isa sa kababaryo naming si Nita. Dayong wala naman itong sakit. Habang naglalakad ako papasok sa eskwelahan ng araw na yon, ay kabado akong napaosyoso sa kumpulan ng mga taong nakikibalita sa kung anuman ang kalagayan ng babae. Ayon sa narinig kong usapan, bigla na lamang umanong lumaki ang tiyan niya. Walang humpay siyang dumumi, pero hindi naman yung normal na dumi ang nailalabas niya. Nakakadiring alalahanin. Pero mabaho at masangsang na malapot na dugo ang kanyang inilalabas nun. Wala ngang kahit sino sa amin ang makapaniwala pero kapag nakikita namin ang kanyang itsura, wala kaming ibang nagagawa kundi ang mapadasal na lamang sa Panginoon. Bakit hindi? Gawa ng sininita ang isa sa pinakamay magandang hubog ng katawan sa aming baryo. Marami siyang kasiping na lalaki dahil nagtatrabaho siya sa isang bar sa bayan. Higit sa lahat, hindi rin siya nakalagpas sa mapang-akit ng ngiti at malamang bulsa ni Mang Pedro. Isa siya sa mga kinaiinisang babae ni Aling Sonia. Ayon kasi kay Mama, nagsumbong umano sa kanya si Aling Sonia na nakita na naman daw nito ang kanyang asawa at si Ninita na magkasama at may ginagawang hindi maganda. Ayon pa sa kapitbahay ng babae, baka daw nakuha ni Ninita ang kanyang sakit mula sa papalit-palit na pakikipagsiping sa lalaki. Gawin ba naman niya ito bilang pangunahing hanap buhay, di ba? Pero kung ako ang tatanungin, malakas ang loob kong sabihin na hindi ito kung anong sakit na nakuha niya sa mga kalalakian. Nasisiguro kong siya na ang pinagkakaabalahang kulamin ni Aling Sonia. Nakita ko kasi ang kanyang tiyan nang makiusap ang kanyang ina na pumunta sila ni Mama. Nakahiga si Ninita sa kwarto nito. Ungol lamang ng ungol nun. Para siyang buntis pero alam naming hindi bata ang laman ng kanyang sinapupunan. Alam ito ng aking ina dahil isa siyang kumadrona. Alam niya ang sitwasyon ng isang buntis lalo na kapag may nararamdaman ito sa kanyang katawan. Dagdag pa rito, nasaksihan ko kung paano magluwal ng isang malaking tarantula na kasing sukat ng aking kamao sa kanyang puwerta si Ninita. Nang akayin namin siya para magtungo sa banyo nun. Ilang oras pa lamang siyang nagtipiis pero kailaki kaagad ng inihulog ng kanyang katawan. Nangangalumata ang kanyang mga mata at butot balat na lamang ang braso nito, binti at buong katawan. Namumutla din siya na para bang may sakit siyang leukemia.
Kagad kong sinabi kay mama na kailangan na naming tumawag ng albularyo. Gusto ko mang ipaalam sa kanya na may kinalaman sa sakit ni Ninita si Aling Sonia. Natatakot ako na baka kami ang mapagbalingan at kulamin ng imoterang ginang. Tingin ko pa naman sa kanya ay tuluyan ng nabulag ng galit nun na kanyang nadarama dahil sa harap-harapang pagtataksil ni Mang Pedro sa kanya. Mabuti na lang, pumayag si mama at kinausap ang nanay ni Ninita. Napilitang lumuwas ng bayan ng ama nito at pinunta ng isa sa mga kilalang albularyo na si Mang Arturo. Dahil hindi na kaya maglakad ni Ninita, nagdala ng damit niya ang kanyang ama at ito ang ipinatawas sa kilalang albularyo. Naiwan sila sa bahay at ako naman ang naatasang sumama kay Mang Temyong para ipatawas ang kanyang nakulam na anak. May kalayuan din ang bahay ng albularyo na si Mang Arturo. Gayunpaman, mabilis namin itong natanton dahil walang hindi nakakakilala kay Mang Arturo. May nagsasabi na isa umanong mangkukulam ang matanda pero naikwento na ni mama sa akin dati na hindi naman daw gumagamit ng itim na mahika ang matandang yon. Bali siya lang ang taga-supil ng mangkukulam. Ang tawag sa kanya, balisong. O siyang naggagawa ng rebueltang di kulam. Ibinabalik niya ang kulam na ginawad ng isang masamang nilalang sa sarili nito at sa mismong pamilya nito. 10 beses umano ang tindi ng epekto kapag naisagawa ang sumbalik o rebuelta palipad hangin. Sa katunayan niyan, nalaman kagad ni Mang Arturo ang punot dulo ng pagkakasakit ni Ninita. Malalim ang pilat na iginawad niya at nang kaulayaw niyang si Mang Pedro sa taong gumawa nito na sa pagkakaalam ko ay si Aling Sonia. Kagad may sinagawa ang palipad hangin. Pinalabas ako ni Mang Arturo kaya hindi ko na alam kung ano pa ang iba nilang ginawa sa loob ng kwarto ng albularyo. Ang alam ko lang, binigyan ni Mang Arturo ng langis si Mang Temyong para siyang ipahid sa buong katawan ni Ninita. Ipaiinom din sa kanya ang iba nito at kapag gumaling ang babae sa awa ng Panginoon, ay kailangan niyang personal na dumalaw sa albularyo. Nagmamadali naman kaming nagtungo sa bahay ni Ninita at para maibigay ang langis na kailangan niyang inumin at ipahid sa kanyang katawan. Naabutan naming nag-iiyakan ang mga kaanak ni Ninita sa labas ng bahay noon. Maging si mama ay napaiyak na rin, lalo na't nasaksiyan daw niya kung paano tila lobong pumutok ang tiyan ni Ninita. Nagkalat ang nadurog nitong laman loob. Laman. Sariwang dugo. Nagkalat sa paligid kaya naging masangsang ang ihip ng hangin. Maging ang mga pulis at mga doktor sa ambulansyang dumaping ay walang matinong paliwanag kung bakit at paano naging posible ang pangyayaring yan. Napayuko ako. Hindi na namin naabutang buhay si Ninita. Ganun pa man. Ipinangako sa amin ni Mang Arturo na mababalikan ang sino mang kumulam sa babae. Lalo na't ayon sa kanya, ay gawain ng isang usikan o usikan ang maglagay ng insekto sa katawan ng kanyang biktima. Laging abala kami ni Mama na mga sumunod na araw. Maliban kasi sa pagiging kumabrona. Kasabi din siya ng simbahan na isa sa mga apikista ng aming parokya. Naniburol si Ninita. Gabi-gabi kaming nasa bahay nila para sa pagnonovina. Sinubukan pa niyang imbitahan si Aling Sonia pero hindi man lamang ito nakiramay kay Ninita. Haring kay Mama, sumama umano ang loob niya sa ginawa ng kanyang pinuturing na kaibigan nun. At dahil dito, nagdaroon ako ng pagkakataong ikwento kay Mama ang aking nakita. Gulat at pagkahimbit, ang nakita kong rumihistro sa kanyang mukha.
Nakasisiguro siya ngayon na totoo nga ang minsan nang ikinuwento sa kanya ni Ate Edna. Dahil dito, hilay-hinay nang iniwasan ni Mama si Aling Sonia. Natakot siya na baka kanina naman ang maapektuhan ng gagawin ni Aling Sonia. At damitan niya ng mahika para dampihan sa kahit na anong bagay na pinaiinisan niya. Nobody pa nalaman namin na biglang humingi ng tawad si Mang Pedro sa kanya at humilin na makipagbalikan. Dagaya lang inaasahan, muli nga nilang binuo ang kanilang pamilya at namuhay ng pila babawong kasal. Therein po man, ang tasalanan ay paradarong tasalanan. Sinadya man o hindi, kapag panahon o pagkakataon na ang maniningil, ay kailangan itong pagbalaran. Pagtaribin naming Terniniba, dumalaw si Mang Arturo at may pahabol na ingiladoy sa puntod ng Yumaro. Arin dito, araw lamang umano ang lilipas. At isang trahedya ang mangyayari may hindi aakalain ng lahat. Kinabahan ako sa isiping baka may kukulamin na naman si Aling Sonia. Pero nasagot ang mga katanungan sa isipan ko. Nang kumalat sa buong barangay ang kahinbik-hinbik na kamatayan ng ginang. Lahat kami ay nagulat at hindi nakapagsalita. Umiiyak at halos mawala sa sariling kapinuan si Mang Pedro dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Aniya, bigla umanong nawala sa sariling kapinuan ng kanyang asawa nun. Imuha si Aling Sonia ng patalim at sinuksak ang sarili. Saka hinugot ang sariling bituka at ipinasak sa sarili nitong bibig. Ang buong akala ni Mang Pedro ay nabugutom lamang ang kanyang asawa dahil hindi ipinaghapunan ng gabing yan. Ay paalam pangaraw si Aling Sonia na bababa at pupunta lamang sa kusina. Pero hindi na bumalik. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang puntahan sa baba ang kanyang asawa na. At naabutan na ito sa kahinbik-hinbik na sitwasyon. Imbis na umatumal sa sakit ay humalakak pa si Aling Sonia. Saka sinaksak nung mariinam sarili. Nang napansin ni Mang Pedro na hinugot man ito ang huling hininga. Saka pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na pumalahaw at hindi na gumalaw pa. Tanda na namatay itong wala man lang natanggap na pagmamahal mula sa kanyang asawa. Saka pa lamang nagising si Mang Pedro sa ginawa niyang kasalanan. Hindi niya akalaing winasak niya ang buong pagkatao ng kanyang asawa. Na noong una ay wala namang ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa kanya. Gaano man kaming naawa sa kanya, wala pa rin itong halaga. Pinatbayaran na ni Aling Sonia ang kanyang kasalanan. Samantalang kung gaano kasaya si Mang Pedro noong araw ay dayambin kasaklap ang pagbabayag niya ng kanyang sariling kasalanan at pagharap sa konsekwensya ng pagiging isa niyang taksil. Sa ngayon, naririto pa rin naman si Mang Pedro sa baryo namin. Matanda na siya, nabubuhay na lamang mag-isa. Ang muling balita ako'y nagsipad abroad na ang kanyang 3 anak at pinadadalhan na lamang siya ng pera para sa kanyang pagkain, gamot at ano pang pamamailangan. Alam kong malaki ang panghihinayang niya sa mundo. Din naman pala ba? Sadyang nasa huli ang pagsisisi. Ang tanging magagawa natin kung nagdasala man tayo ay malatiling mapagkumbaba at tanggapin ang ating mali. Matuto tayong magpatawad at humingi ng tawad. At higit sa lahat, huwag na nating dagdagan pa ng isang mali ang ating pagkakamali. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana'y kapulutan natin ng aral itong aking kwentong isinalaysay. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito.
Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,